Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ika-17 bahagi. Kumunot ang noo ni Jackie pagkababa niya ng sasakyan. Inihatid kasi siya ni Marco. Pakiramdam niya kasi may mga matang nagmamasid sa kanya, kaya lumingali nga siya sa paligid. Nang wala naman siyang makitang nakatingin sa kanya, nagkibit-balikat na lamang siya. Malamang napaparanoid lang siya. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ang lakas-lakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Na magsulat siya ng paranormal ay hindi na rin naging normal ang pakiramdam niya. May mga pagkakataon kasi bigla na lamang niyang nararamdaman ang kaba at sa huli malalaman niyang may dahilan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Maaaring may mapapahamak at sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay siya ang mapapahamak. Okay ka lang ba? Hindi niya inaasahan na may magsasalita sa kanyang harapan, kaya naman napatili siya. Nakayuko pa nga siya habang mabilis na naglalakad. Kaya naman bumalibag siya sa matigas na bagay. Mabuti na lang ay bago pa man siya tumalsik, ay may mga bisig nang pumulupot sa kanyang katawan. Lawrence, parang wala sa sariling bulalas niya, na mapagtanto niyang ito pala ang nagsalita at nakabangga niya. What's wrong? Nagtatakang tanong nito. Nakakunot ang noo nito at nakita niya ang pag-aalala sa mukha. Sa halip na sagutin, ay umiling na lamang siya. Hindi naman niya syempre gustong sabihin dito ang kabang nararamdaman niya kanina. Alam niyang hindi siya nito pinaniniwalaan. Baka nga bigla pa siya nitong pagtawanan. Kahit nakikila niya si Lawrence sa pagiging gentleman pa nito, pinigil niyang paniwalaan na ganoon pa rin ito hanggang ngayon. Saka alam naman niyang ang pinakita nito sa kanya ay puro lang pagkukunwari. Ayoko lang malate. Wika niya saka nagpatiuna ng maglakad. Mabilis lang ang kanyang paghakbang. Para kapag mayroon nga nakamasid sa kanya, ay mawawala na rin siya sa paningin nito. Narinig pa niya ang paghugot nito ng malalim na buntong hininga, pero ayaw niya ng pagkaabalahan pang pansinin ito. Nang makarating siya sa kanyang pwesto, ay agad siyang umupo at hinarap ang folders na naroroon. Ngunit dahil nga hindi naman siya interesado, wala siyang magawa kundi ang magpailing-iling at mapabuntong hininga. Ang utak niya kasi ay gumagana na. Naaalala niya ang tungkol sa istorya ng kanyang gagawin, kaya naman kailangan na niya magsulat sa story outline at pati na rin ang characterization. Mukhang may istorya nang tumatakbo sa isipan mo. Wika ng boses na kilalang-kilala niya. Pinigilan niya ang mapasinghap na magpataas siya ng paningin. Agad kasi niya nasa lubong ang magaganda nitong mga mata at ang mabangong amoy nito na parang sumisigid sa buo niyang pagkatao. Talaga ba? Yes. Umarko ang kilay niya. Why? Dahil alam kong may ideya na naglalaro sa isip mo. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong niya. Dahil kilala kita. Bika nito. May bahagyang ngiti sa labi ngunit hindi may pagkakaila ang lungkot sa mga mata nito. Agad siyang nag-iwas ng tingin dahil parang hindi niya kayang pakatitigan iyon. Para kasing may malaking kamay na gustong lumamutak sa kanyang puso. Kailan lang ulit tayo nagkasama? Matabang niyang sagot. Kahit noon kinabisado ko na ang bawat ekspresyon mo. Kaya alam ko kung may iniisip kang gustong gawin. Kung masaya ka ba o talagang hindi. Masaya ako. Mariin niyang sabi sabay titig dito. Gusto niya kasing ipakita dito na talagang masaya siya. Ngunit kahit na sinikap na niyang salubungin ang tingin nito, para makita nitong masaya siya, parang gusto niya magbawi na ng tingin dahil ang mga mata ni Lawrence ay puno rin ng kalungkutan. Ayaw niyang isipin na may ibang dahilan ng kalungkutan nito. Dahil noon pa man, ay alam niyang hindi siya nito minahal. Nasaktan lang ang ego nito kaya ginagamit na naman siya para makabawi kay Marco. Wala naman akong sinasabing hindi ka masaya. Napalunok tuloy siya. Para kasing sa titig nito ay may binabasa sa kanyang mukha. At natatakot siyang baka may makitang kung ano sa kanyang ekspresyon, kaya agad niya iniiwas ang tingin dito. Gayunpaman, gusto niyang ipadama dito na okay lang siya. Kaya naman hindi na siya nagawang makatingin. Binigyan pa niya ito ng matamis na ngiti na ewan lang din niya kung umabot sa kanyang mga mata. Maigi pang ang gugulin ko ng maghapon sa pagsusulat. May tanong lang ako. Ang paghinto niya sa kanyang ginagawa ay para ring nagpatigil ng tibok ng kanyang puso. Kung bakit ba naman kasi kailangan pang umupo ni Lawrence sa mesa at saka siya pinakatitigan na para bang may gustong masiguro na makakakuha ng sagot sa kanya. Napatingala tuloy siya rito habang humahagod ang mata niya sa makisig nitong pangangatawan.
Hindi niya napigilang ibulalas sa kanyang sarili. Habang ginagawa niya kasi iyon, ay parang bumabalik din sa alaala niya kung paano niya nagawang hagurin ng mga kamay niya ang malapad nitong dibdib habang yumayakap ang kamay niya sa leeg nito at sinasalubong ng halik ang labi nito. Anong tanong mo? Wika niya nang mahagilap niya ang kanyang boses. Ilang beses lang siyang nagpaehem-ehem dahil pakiramdam niya ay may nakabarang kung ano sa kanyang lalamunan. Bakit hindi romance story ang ginagawa mo? Fantasy romance naman ang ginagawa mo. Pero mas nakatuon sa fantasy yung istorya. Lahat naman kasi ng kwentong pag-ibig ay hindi palaging tungkol lang sa romansa. Saka para kasing hindi ko forte yung magsulat ng pure romance. Hindi ba yun ang pangarap mo talaga? Maging romance novelist? Nag-iba ang gusto ko ng isulat paglipas ng panahon. Nahagilap niya sabihin na hindi na talaga makatingin ng diretsyo rito. Hindi ba sapat mas may inspirasyon ka dahil asawa mo na ang lalaking pinakamamahal mo? Nagtatakang tanong nito. Bahagyang naningkit ang kanyang mata sa tanong ni Lawrence. Para kasing iniimbestigahan nito ang pagsasama nila ni Marco at syempre hindi niya hahayaan na may makuha itong impormasyon sa sitwasyon nila ni Marco ngayon. Ang importante lang naman ay makapagsulat ako. Maibahagi ang laman ng utak ko. Laman ng utak mo lang na ibabahagi mo, pero bakit parang hindi mo kayang ibahagi ang laman ng puso mo? Kung hindi niya napigilan ang kanyang sarili, napasinghap na siya. Damang-dama kasi niya na may ibig sabihin ang tanong nito. Nahahalata na ba nito ang damdamin niya? Kasi madamot ako. Nahagilap niyan sabihin. Ayoko na ibahagi sa ibang laman ng puso ko dahil baka may maglaro na naman. Hindi ko nakayanin. Kumunot ang noon nito. Parang hindi naunawaan ang kanyang sinabi. Para tuloy gusto niyang bulyawan. Kung umakto kasi ito ay pang best actor. Ngunit hindi niya naman hahayaang mabilog naman ito ang kanyang ulo. Siya naman ay biglang natigilan at parang gusto niyang batukan ang kanyang sarili sa kanyang mga sinabi. Hindi naman kasi tuwiran, parang inilabas niya na ng masama ang loob niya rito. Na matagal niya nang kinikimkim. Bahagi na ba yan ang tanong mo sa interview? Kunwari tanong niya, pero iniwas niya na ang tingin dito dahil talagang hindi niya na kayang salubungin pa ang mga mata nito. Not yet. Hindi naman ako mag-i-interview sa'yo. So okay lang kung magsulat na ako? Mataray niyan tanong. Where are you going? Tanong niya sa kanya. Bigla kasi siyang tumayo dahil naramdaman na naman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib at ayaw niyang nasa malapit lang ito dahil baka bumigay na naman ang kanyang pagluha. Matamlay tuloy ang naging pagsagot niya. CR. Nakahinga ng maluwag si Jackie dahil nang bumalik siya sa kanyang pwesto ay wala na roon si Lawrence. Ngunit pasimple naman itong hinagilap ng kanyang mga mata. Nang hindi niya ito matagpuan ay hindi niya malaman kung maiinis siya o mag-aalala. Magsulat ka na lang, inis niya sabi sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya nagawa dahil bumalik lang sa alaala niya kung paano siya magsimulang mahulog kay Lawrence. Napahinto sa paghakdaw si Jackie nang biglang may humarang sa kanyang daraanan. Mabuti na lang at hindi sila nagkasalpukan ng babaeng parang gererang susugod sa gera. Ngunit hindi naman ito magawang ipagkaila ang galit na nasa mga mata nito. Micah, naibulalas niya kahit hindi naman sila formal na magkakilala. Mabuti naman at alam mo ang pangalan ko. Visit itong sabi sabay pakawala ng malalim na buntong hininga. Mag-usap nga tayo. Ano bang problema mo? Naiinis niya ang tanong dito nang bigla siya nitong itulak. Naningkit tuloy ang kanyang mga mata dahil talagang mahahalatang binubuli siya nito. Hindi naman siya ang tipo na nagpapaapi, ngunit wala siya sa mood na makipag-away, kaya pinili niya makipaghinahon muna. Ayoko nakikipag-usap ka sa boyfriend ko, o baka hindi mo pa kilala kung sino ang sweetheart ko. Si Marco. Anitong mas inartehan pa ang pagbigkas sa pangalan ng kanyang Marco. Marco? Mapait niyang ulit sa sarili. Sa tingin niya ay hindi niya dapat na tinatawag ng ganoon ng best friend niya dahil mayroon na itong karelasyon. Naiintindihan mo ba ako? Buong katarayan tanong nito. Hindi at wala akong planong intindihin ka. Buong katarayan niyan sabi nang siya ay makabawi. Kahit minsan sa kanyang buhay ay hindi niya hinayaang maapi siya ng kung sino, kaya't walang dahilan para pahintulutan niya ang kaharap na ibuli siya. Saka sino ka para bawalan ako makipag-usap sa best friend ko? Sabi niya rito kahit matagal na rin silang hindi nagkakausap. Hindi niya kailangan ng best friend, mayroon na siyang girlfriend, at ako yun. Mayabang nitong sabi. Hanggang kailan? Sarkastikong tanong nito. Wala siyang pakialam kung nakatatawag na sila ng pansin.
Hindi niya gusto nakikipag-away pero hindi rin siya umaatras sa laban. Hindi naman kayo kasal kaya huwag ka mag-inarte na para kang asawang inagawan. Ang kapal din ng mukha mong babae ka. Gigil nitong sabi sa kaumakmang siya ay sasampalin. Ngunit bago pa man niya nasanggahan ng kamay nito, mayroon ng sumangga roon para sa kanya. Lawrence, sabay pa nilang bulalas ni Micah. Sa ilang taon na pagkakakilala nila ni Lawrence, ay noon lang niya nakitang dumilim ng husto ang mukha nito. Palagi siya nitong nakikitang nakangiti. Ngunit ng mga oras na yun ay para itong mabangis na leon na handang manakmal sa sobrang galit. Sa lubong ang kilay at naniningkit ang mga mata nito. Huwag na huwag mo sasaktan ang girlfriend ko kung ayaw mong ibalik ko sa iyo yung sampal na yan. Malamig na sabi ni Lawrence habang buong tiim na nakatitig kay Micah. Ngunit ang eyeballs nito ay parang nagdiliyab. Hindi niya napigilan ng mapasinghap sa sinabi nito. Ang agad kasing rumihistro sa kanyang isipan na yan sinabi nitong girlfriend ko. Girlfriend mo? Nanlaki ang matang tanong ni Micah. Hindi makapaniwala pero nakita niya kislap ng takot sa mga mata nito. Alam kong malinaw mong narinig ang sinabi ko, kaya hindi ko na kailangan pang ulitin. Hindi mo pa ako nakitang magalit, pero tiyak kong hindi mo gugustuhin makita. Do you understand? Aray, naniningkit ang mga mata ni Lawrence. Tila wala itong balak bitawan ng pulsuhan ni Micah, na base sa pagniwi ng babae alam niyang nasasaktan ito. Sagot. Sigaw ni Lawrence na alam niyang mas hinigpitan pa ang hawak dito dahil namimilipit na ito sa sakit. Oo, naiintindihan ko. Anitong nanginginig ang tinig. Lawrence, tama na. Awat niya na rito. Naaawa na kasi siya sa sakit na nakarehistro sa mukha ni Micah at marami na rin na umuisyoso sa kanila. Nagpawala muna ng marahas na buntong hininga si Lawrence bago siya nito hinila palapit sa katawan nito saka siya inakbayan. Hindi niya tuloy napigilang ibulalas ang Lawrence. Ang alam niya ay gusto niya itong sawayin sa ginawa pero parang pagdaing ang pagkakasabi niya. Siguro ngayon may kinalaman ng pagdaloy ng mumunting kuryente sa kanyang katawan nung akbayan siya nito. Where is Lawrence? Agad na nag-angat ng tingin si Jackie nang may marinig na boses ng babae. Alanganin ng kanyang pagngiti na makitang babae nga at pamilyar na pamilyar sa kanyang itsura. Oh! Nang maalala niya, ito palang kasama ni Lawrence sa Kingdom of Fun. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Sabi na lang niya. So, ikaw pala si Jackie Cruz. Wika nitong may katarayan, tapos ay umupo sa upuang nakapwesto sa harap ng mesa niya. Jackie Cruz Tan, ani niyang pinaghaliinan pa ang kanyang surname. Noon ngumiti ito pero mahahalata sa boses nito ang sarkasmo, na parang ipinaparamdam sa kanya na duda ito sa kanyang sinabi. Nice to hear that. Kumunot ang noo niya, na may asawa ka na. Siguro naman ay sapat na dahilan na yan para hindi na kita ikonsiderang karibal kahit nakita ko kayo ni Lawrence na sumakay sa Ferris wheel kasama ang anak mo sa asawa mo. Anak siya ni Lawrence. Gusto niyang sabihin pero napigilan niya ng husto ang niyang sarili. Mahal ko ang asawa ko at hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino. Mariin niya sabi upang iparating dito na hindi siya interesado sa boyfriend nito. Gayunpaman, natanong niya ang kanyang sarili. Bakit parang nagdurugo ang kanyang puso? Napasinghap din siya nang mapagtanto niyang nasa malapit lang si Lawrence at na magsalubong ang kanilang mga mata ay nakita niyang may sakit siyang naaaninag doon. Very good. Wika nito na ewan niya kung talaga habang nasiyahan dahil nahuli pa niya ang pagtalim ng tingin nito nang ibalik niya rito ang kanyang mga mata. Siguro ay nakita nitong sumulyap dito si Lawrence. Pagkaraan ay inilahad pa nito ang kamay nito. By the way, I'm Beatrice Francisco. Nice meeting you. Matabang na sabi ni Jackie sa babaeng nagpakilalang Beatrice Francisco. Kahit kasi nakangiti ito sa kanya ay hindi pa rin makuha makampante ng kanyang kalooban. Pakiwari niya kasi ay may kung anong gagawin ito. Gayunman, hindi naman siya duwag kaya kahit na matalim ang tingin nito sa kanya, ay hindi siya nagbababa ng tingin. Sana nga maging nice tayo palagi sa isa't isa. Nakaingos na sabi nito sa kanya, tapos sinaasan pa siya ng kilay. Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Bakit naman parang may pagbabantaho na aninag sa boses mo? Matapang niyang tanong dito. Ang naglalarong ngiti sa labi ni Beatrice ay biglang naglaho. Sigurado siyang hindi nito inaasahan na magtatanong siya ng ganoon. Sa palagay niya kasi ay ito ang tipo ng taong palagi nang ipinapadama sa iba kung gaano kalaki ang lamang nito
At hindi rin naman siya ang tipo ng tao na nagpapatakot sa kung sino, lalo na't wala naman siyang masamang ginagawa. Just a friendly reminder, Lawrence is mine. Asawa ka? Tanong niya rito. Ewan niya kung bakit biglang uminit yung ulo niya sa sinabing ito ni Beatrice. Well, kung magsalita ka naman kasi, ay parang pagmamayari nito ang kanyang ex-boyfriend. Malapit na, mariing sabi nito sa kanya. Sabay, bago sa kanya na masamang tingin. Sobra siyang natigilan doon kaya hindi siya agad nakakibo. At kahit na wala siyang karapatan na maramdaman iyon, para pa rin piniga ang kanyang puso. Kung hindi nga niya napigilan ang sarili baka bigla na lamang siyang mapaiyak. Ganoon na ganoon ang nararamdaman niya dati kapag nakikita niya may kasamang ibang babae si Marco. Pero ngayon, pakiramdam niya ay para siyang pinapatay sa sobrang sakit. Sa isip niya kasi biglang nag-flash ang nakipagpalitan ng idol si Lawrence sa ibang babae. Ipinilig lang niya ang ulo niya nang maalala niyang siya nga pala ang nagpakasal sa ibang lalaki, sa kanyang best friend. Nagkakaintindihan ba tayo? Mataray nitong tanong sa kanya, halatang hindi nagustuhan ang kanyang pananahimik. Wala naman akong planong agawin siya sa'yo, saka hindi ko na kinukuha pa ang mga tinapon ko na. Hindi niya napigilan sabihin. Kung ipinakita nito sa kanya na may kamalditahan itong taglay, kailangan din itong malaman na hindi siya ang uri ng taong umuurong sa laban. Kaya sinabi niya mga salitang iyon na nakatitig dito. Gusto niyang ipaalam dito na wala nang halaga sa kanya si Lawrence. Talaga ba? Nanunod yung tanong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Nang bumalik siya ng Pilipinas ay sinabi niya sa kanyang sarili na nagawa na talaga niya makamove on. Na kahit magkaharap sila pa ni Lawrence ay wala itong epekto sa kanya. Pero sabi lang pala niya iyon dahil kahit pigilan niya, nagwawala pa rin ang puso niya kapag nakikita ito. Hindi ito nakapagsalita pero narinig niya ang malakas nitong pagsinghap na para bang nawala ng sasabihin. Inaamin mo na may nakaraan kayo ni Lawrence? Hindi makapaniwalang tanong nito. Yes, wala naman akong balak na i-deny yon. Kunwari baliwalang sabi niya. Kung nag-deny man si Lawrence tungkol sa kanya, wala siyang pakialam. Basta ang mahalaga, sa kanya sinabi niya rito ang totoo. May sakit lang siyang naramdaman nang maisip niyang hindi naman lamang siya na ikwento ni Lawrence sa present nito. Kung sa bagay, bakit naman gagawin iyon kung wala naman talaga sa plano nitong seryosohin ang kanilang relasyon? So, bakit nandito ka? Interesadong tanong nito. Bakit hindi mo itanong kay Lawrence? Matabang niyang tanong dito. Sa'yo ko nagtatanong, may relasyon ba kayo? Matapang niyang tanong rito. Naghahamon ang tingin nito. Ano sa tingin mo? Inis niyang tanong. Tinaasan niya ito ng kilay. Gusto mo ba talaga marinig ang sasabihin ko? Hindi muna ito nagsalita pero maya-maya ay nag-guess din ito. Pilit na pilit nga lang. Parang ang bulong lang ang pagkakasabi nito. Kung may relasyon kayo, dapat alam mo ang lahat ng nangyayari kay Lawrence. So sa tingin ko, isa ka lang din sa mga babaeng umaasa na sasabihin niya ng I love you. Mapang-asar niyang sabi. Naningkit ang mga mata nito. How dare you? Tumaas ang kamay nito para sampalin siya, pero hindi lumapat sa kanyang pisngi ang kamay nito dahil may humuli roon. Kahit hindi ito nahawakan ni Lawrence na nakatayo na pala sa likuran ni Beatrice, hindi rin naman siya papayag na masampal nito. Talagang sasanggahin niya iyon at ibabalik dito ang sampal na ipibigay nito. Ano ba ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Lawrence. Bastos siyang babaeng yan. Gusto ko lang turuan ng leksyon. Sa ngayon ay magkaharap na si Lawrence at Beatrice. Habang siya naman ay nakamasid lang sa mga ito na nakataas ang kilay. Sa pagkakatingin niya kay Beatrice, ay masasabi niyang may mali rito. Kahit magandang-maganda ang ayos nito, ay hindi may pagkakaila na may kakaiba sa kilos nito na parang batang inagawan ng candy. Hindi ka teacher para magturo, inis na sabi ni Lawrence. At lalong wala kang karapatang manakit lalo na't nandito ka sa kumpanya ko. Now, get out. Umalis ka na rito at hindi ka na pwede pang tumapak dito kahit kailan. Hindi niya napigilan ang mapasinghap sa narinig. Hindi niya mapaniwala na ipagtatanggol siya ni Lawrence sa girlfriend nito. Para tuloy gusto niyang pagdudahan iyon kung talagang may relasyon ng dalawa. Ngunit ano bang pakialam niya kung meron o wala? Hindi totoo yan. Bakit mo gagawin yan? Mahal kita at papakasalan kita. Wala tayong relasyon. Iiwan mo rin ako, Lawrence? Hindi makapaniwalang tanong ng babaeng ewan niya kung talaga habang nasa katinuan pa. Paano kita iiwan hindi naman tayo? Naiinis na tanong ni Lawrence kaya hindi niya napigilan na mapabungis-ngis. Sa pagkakatingin kasi niya kay Lawrence,
ay pikang-pika na sa pinakikita ng babaeng nagfi-feeling karelasyon nito. Huwag mo naman akong ipahiya sa babaeng yan. Sigaw nitong pulang-pula. Ewan nga lang niya kung dahil ba sa matinding galit o dahil sa pagkapahiya. Imagine, buong kayabangan nitong sinasabi sa kanya tungkol sa relasyon nito kay Lawrence. Tapos ipagsasampalan ni Lawrence dito na wala itong kaugnayan. Umalis ka na. I hate you. Nakangusong sabi nito saka siya tinapunan na nakakamatay na tingin. Gusto niya magtawa lang sa ginawa nito. Pero damang-dama niya ang galit nito. Kaya bahagya siyang napaatras. Isa siyang manunulat. Kaya alam niyang ang tipo nito ay yung hindi natatahimik hanggang sa hindi nakakagante. Hay, salamat. At banda dito ang babaeng yon. Ngiting-ngiting sabi ni Clara nang kanya itong lingunin. Gusto sana niya magtanong dito pero minabuti niyang huwag na. Itinutok na lamang niya ang tingin sa computer. Ibig sana niya magsulat na parang maibaling na lang sa trabaho ang kanyang atensyon. Pero umupo sa harap ng mesa niya si Clara. May kailangan ka? Ngumiti muna ito bago sumagot. Sabi ni Sir, tiyakin ko raw na okay ka. Okay naman ako. Ngumiti ito. Nabablush ka. Hindi siya makatanggi dahil kahit hindi siya nakaharap sa salamin, ay alam niyang mapulang-mapula talaga ang kanyang muka. Paano ba naman kasi niya hindi mararamdaman yon kung bilang nag-init ng kanyang pakiramdam, lalo na't nanunukso ang tingin ni Clara sa kanya. Masyado lang talaga akong naiinis sa babaeng yon. Buti na lang inalis na ni Lawrence sa paningin ko. Ang lakas lang ng tawa ni Clara pagkaraan. Ano nakakatawa? May nakaraan ba kayo ni Sir ano? Namilog ang mga mata niya sa sinabi ni Clara. Gusto niyang ibuka ang kanyang bibig pero hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Siyempre kahit na iyon ang totoo, ayaw niyang magsabi ng oo. Ayaw naman niya magsinungaling kaya hindi na lang niya magawang tumanggi. May mister na ako. Nahagilap niyan sabihin. Lalong lumawak ang ngiti nito. I get it. Nagkibit na lang siya ng balikat sa sinabi nito. Ayaw na sana niya na itong pansinin pero nakikita pa rin niya nakangisi ito kahit nasa computer na ang kanyang mga mata. Kung bakit ba naman kasi ang likot din ng peripheral vision niya. Alam mo bang sa tuwing babasahin ko mga kontrabida sa ginagawa mong libro, natatawa ako. Ini-imagine ko kasing si Sir Lawrence yon. Hindi niya napigilan ng mapaubos sa sinabi ni Clara na magsalubong ang tingin nila. Hindi niya napigilan ng magtawa ng sinabayan naman ni Clara. Now I know. Wika nito. Umingo siya. Doon lang ako makakaganti sa kanya no. Kung magsalita naman kayo para kayong niloko ni Sir. Nawala ang ngiti sa labi niya. Bigla kasing uminit ang mga mata niya. Kaya naman bigla siya nag-iwas ng tingin kay Clara. Oh my God! Bulalas nito. Napabuntong hininga na lamang siya dahil talagang ayaw niya ng pag-usapan pa ang nakaraan. Gayunman hindi niya napigilan sabihin ng mga salitang past is past. Ang mahalaga happy na ako ngayon sa piling ng pamilya ko. Nakangiti niya sabi pero naramdaman niya ang biglang pagtulo ng kanyang luha. She's still in love with my boss. Gustong isigaw ni Clara pero hindi niya magawa. Ni hindi nga niya makuhang umiti dahil ayaw niya mapahiya ang idol niya si Jackie Cruz. Mahilig na siya magbasa ng libro kahit na noon pang bata siya. Kaya naman hindi yun magbago. Lalo na't natagpuan niya sa bookshelf ng paborito niyang bookstore ang pangalang Jackie Cruz. Agad niya nagustuhan ang mga sinusulat nito. Hindi man pure romance iyan pero nakuha pa rin nito ang kanyang puso. Siguro dahil damang-dama niya ang emosyon nito. Gayunman hindi niya maiwasan ang mata kapag inilalarawan nito ang kanyang kontrabida. Gwapo at macho pero masama ang ugali. Hindi tuloy niya maiwasan na magtawa dahil sa isipin niya nag-flash ang larawan ng kanyang Sir Lawrence. Ang Sir Lawrence niya na sa tingin niya ay hindi marunong magmahal dahil wala naman itong babaeng pinansin sa mga nagkakagusto rito. Kahit nga ang mala beauty queen na si Beatrice Francisco ay hindi rin ito pansin. Samantalang mula nang pumasok si Jackie Cruz sa kanilang channel ay nag-iba na sa kanya ang kanyang bossing. Kita niya ang kislap sa mga mata nito habang nakatitig kay Jackie. Hindi tuloy niya maiwasang kiligin. Kaya naman naisip niyang gusto niyang makatulong sa love story ng kanyang Sir Lawrence at paborito niyang manunulat na si Jackie Cruz. Bigla lang siyang napatigil nang may katanungang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ba may asawa na si Jackie Cruz? Ano nga ba ang kinabukasan naghihintay sa love story ni na Jackie at Lawrence? May pag-asa pa nga kayang maibalik ang kanilang matamis na pagmamahalan? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.